Hello! Samahan niyo ako ngayon gumawa ng DIY coin bank ng anak ko, letter coin bank. Ito DIY lang tayo galing sa mga scrap at kung ano meron tayo. So ito yung mga tira-tirang plywood nung nagkisame ako. Ayan, ano lang to, ordinary. Tapos ayan yung mga putol-putol na kahoy. Ito yung mga tools na meron ako. Pero okay lang din naman yung pako at martilyo kung anong meron kayo. Pero ito kasi, kailangan ko kasi matapos agad dahil baka mamaya biglang hindi na ako mapagluto ng hapunan. So meron akong jigsaw, tacker, ayan, electric screwdriver, wood glue, no nail glue, lapis, bala ng tacker, ruler, cutter. At itong ano to laminating film, pinakapal ko lang. So, makikita nyo kung saan ko ito gagamitin. At ito ang aking pattern, letter Z. Letter Z na coin bank ang aking gagawin. So, sundan nyo kung paano ko siya gagawin. So, let's go! Arat na, charis. Hindi to si sign up, di ba nesa to? Let's go! Start na tayo! So, una, gagawa ako ng margin na space para dun sa kahoy. Kasi pag hintay gumawa ng margin, liliit yung letter C pag natapalan na natin ng kahoy. So, dahil gumraduate tayo sa Tansha University, ayan, tansya-tansya na lang sa half inch. Hindi makakarelate dito yung mga kaklase ko nung college sa Tansha University. Pag mananahi ka, yung parang nasa mata mo na kung ano yung half inch, 1 inch, ayan. So, tansya-tansya tayo dyan. Ayan. Hindi ako sigurado sa half inch or ano yan. Tansyado ko lang na half inch ang ginagawa ko. Dahil nakita ko rin yung kahoy, isang kapal niya is half inch. So, itong ginagawa ko is first time. Experiment. Basta gusto ko lang talaga siyang ma-achieve. Kaya parang ini-imagine ko na lang na baka pwedeng ganito. Trial and error baga. So, makikita nyo, mayroon akong gagawing, may gamit dyan na hindi ko magagamit at mayroon dyang gamit na mapapalitan dahil nga ito ay experiment. Yung nag-prepare ka pa ng sandamukal na materials, hindi naman pala lahat magagamit mo. So, papalitan ko rin talaga yung iba dyan. So, ayan, ikat na natin yung margin. Tapos, ilalapat natin yan dun sa laminating film at dun sa plywood. So, ayan. Sa mga di nakakaalam, hindi kami bati ng gunting. Laging sigsag ako magupit. Kaya, kahit papel na lang yan, Diyos ko, uulit-ulitin ko pa yan para lang pumantay. Ang laki na ng gunting na hawak ko. Pero di talaga kami bati ng gunting. Kaya, hindi ko rin kinarir yung pagiging mananahe eh. Kasi pag bumubuo ako ng damit, kung hindi maluwag, masikip. Kasi, hindi kami bati ng gunting. Yan, sa anggulong yan parang N no? Pero Zay po yan Bakit nga ba Zay? Kasi project to ng panganay ko. Sa bagay Zay rin naman yung bunso ko. Ayan, si Sep. Project ni Sep to. Pero dahil takot akong pahawakin siya ng gunting at ng mga ibang tools dyan, ako na lang. Pero nanonood siya dyan. Pasilip-silip kasi gumagala siya. So, ayan, project niya yan. Project nila sa GMRC. Kailangan nilang gumawa ng recycled na alkansya. So, inisip ko naman, una kong naisip, syempre, plastic bottles, ganyan. Pero inisip ko naman din, gagawa ka na lang din yung matibay-tibay na kasi December pa nila to ulit ipapasa. Gusto ko yung matibay-tibay na at kung sakaling pwede niya pang gamitin ulit. So, ayan. Talaga kami pati ng gunting. O, tignan mo naman, balik-balik pa ako ng gupit. So, bilisan lang natin ng konti. Kasi baka antokin na kayo kakabalik-balik ko ng gupit. Dahil di nga kami pati ng gunting. So, ayan. Pag natapos natin yung ikat, yung laminating film or yung pattern, ilalapat naman natin sa plywood. Dapat pare-pareha silang magkakasukat at pantay. Pero hindi ko na sure sa plywood kung papantay. Diyos ko, ito ring jigsaw parang gunting rin sa akin to, hindi ko rin maipantay. So ayan, ipapattern na natin siya sa plywood. Itong plywood na to, natira lang to no, nagkisame kami. Buti na lang talaga at nagtatabi ako ng mga ganito materials dahil nasa isip ko na nga, syempre may estudyante ka, may bigla ang mga project na kailangan ng mga ganyan, mga recycled materials, mga scrap, ayan. So, minsan din naman tinotopak akong sipagin gumawa ng mga DIY pag may nakita ako sa Facebook or sa Reels, ganyan, sa YouTube, sa TikTok. Marami ako nakikita ng DIY projects na tingin ko is kaya kong i-achieve. So, ayan, prepared na yung mga materials ko. So, ayan na yung kahoy na sinasabi kong super kalkal pa ako ng ganyan kakalapad. Yung pala hindi ko rin magagamit. Bakit? Kasi kukulangin siya.
So, ayan, sukat-sukat muna ako. Dahil nga ito ay experiment, hindi ko talaga una agad na sukat yung total na kailangan na haba ng kahoy. So, ayan, isip-isip pa akong matagal dyan. Kung meron pa ba akong available na ganito. So, wala talaga. So, ngayon, hahanap tayo ulit ng kahoy na pwedeng ipalit doon. So, ayan, nakakita ko ng uno medya. Tama ba? Uno medya na kahoy. Ayan na, oo. Tapos, buti na lang din at marami-rami akong ganyan dahil ayan yung pinang frame sa aming pintuan sa kwarto. So, dito tapos na tayo magsukat ng mga kahoy at ikakat na natin siya. So, namimili na ako na ngayon ng bala para doon sa kakabit natin sa jigsaw. So, ang dami kong bala, diba? Pero hindi naman lahat matala. Sa purol naman yung iba dyan. So, ay nakapili na ako. Yung medyo maliit lang para mabilis lang makat. Sa bagay, malambot lang din naman kasi itong kahoy na to. So, sana mapakita ko sa inyo kung paano ako mag-jigsaw. Sa mga oras na to kasi nakalimutan ko palang may camera akong iniwan. Kaya, ayan, hindi ko tuloy na itutok yung camera dun sa ginagawa ko. Sorry na ba? Sorry na. Tignan mo yung mukha. Alatang walang alam na may camera. O, tignan mo. O, kala mo madali mo. Kala mo talaga mabilis lang no. Nakapas forward kasi. Sa mga oras na yan, alam niyo ba ang sakit-sakit na ng balakang at puson ko. Hindi ko alam na paaga pala ang dalaw. Oh my God. Kaya pala kaninang umaga, antok na antok ako. Tapos ngayong nagising naman ako. Sipag na sipag naman ako, te. Ano ba naman tong mood swings na to? Malaking bagay din talaga yung may mga ganitong power tools. Kaya talaga pinag-ipunan ko tong ganitong mga tools na bilhin. Kasi ako lang din naman ang gumagamit. So, tignan mo naman kung anong kabilis lang mag-cut, diba? Hindi ka pa hihingalin. Kasi kung lagari, tapos talaga pawis-pawis ka talaga dyan. At dahil hindi naman talaga tayo expert sa pagdi-DIY. So, mayroon talaga mga palpak na mangyayari. So, imagine niyo Z. Dapat may kanto na maayos, diba? Pero yung gawa ko wala. So, kailangan merong pahalang na cut. So, hindi kaya sa jigsaw. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, mano-mano ba o ano. So, kaya tignan nyo na lang kung paano ako mabaliw-baliw niyan para ma-snap ko yan. Ay, so yun, sinukuan ko na lang. Bahala na si Batman kung anong kalalabasan na walang kanto-kanto to. So, ayan, nilinisan ko muna yung mga bawat gilid ng liha. Kasi medyo pangit nga yung pagkakaputol ko na gamit ang jigsaw. So, may mga parang maliliit na kahoy na nakausli. So, linis-linis tayo ng konti. Ayan. So, yan, ilalapat na natin siya pa isa-isa kung saan yung dapat na nakalagay. Kung sukat ba, kung may kailangan bantabasin pa. Ayan, pinapattern na natin siya. Hindi pa siya nakafix. Baga, imagine lang natin to na nakadikit na. Kung okay ba yung pagkakakat natin, kung may sobra kulang ba. Yan, dahil nalapat na natin, ididikit na natin siya pa unti-unti gamit ang tacker. So, naglabas pa ako ng mga screw at electric screwdriver. Di ko naman pala magagamit. So, mas mabilis kasing gamitin tong tacker dahil malambot lang din naman yung plywood at yung kahoy na napili natin gamitin dito sa ating coin bank na letter. So, ayan, tacker lang yung ginamit ko. Tapos, yung mga space na parang dyan, naka-uwang pa, gagawin na natin yan ng paraan mamaya. So, natapos na natin siyang ikabit lahat at idikit dun sa plywood. Ngayon naman is magpipintura naman tayo. Itong pintura na to is ayuda lang sa akin ng aking ate. Tira-tira lang din to sa pinagpinturahan ko sa kwarto. Kung may nakakita dun sa aking pinost na video nakaraan nagpintura ako. Ayan po, natira lang din po yan. Sabi ko kanina, bibilisan ko lang to ng gawa kasi baka
Di na ako makakilos makapagluto ng ulam sa hapunan. O ito, bakit ko naisipang magpintura? Wala sa plano to eh. Bakit ako nagpintura? O di ngayon, inubos na naman yung oras ko tuloy. Tapos samahan mo pa nitong brush na napakalaki. So medyo struggle nga ang nanay nyo dito dahil tignan mo, napakalaki ng brush ko pero ang liit lang nung aking pinipinturahan. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko dito. Sabi ko, ala lumampas, ituloy ko na nga lang lahat. Ang bala ko kasi sana talaga yung kahoy lang na nasa gilid yung pipinturahan ko. Pero dahil nga malaki yung brush, lumalampas talaga yung pintura. Nilahat ko na lang. Sobrang hirap na hirap talaga ako dyan. Hindi ko na alam. Lalaki pa naman yung anak ko tapos green. Bahala na si Batman. Napapansin nyo ba kanina panay akong nawawala? Kasi habang naglalagari ako, after ko maglagari, binavacuum ko agad yung alikaboksis. Ang kate kasi sa higita. So ayan, malapit na tayo matapos. Diyos mio, sana talaga pass forward. So ito na siya after mapinturahan. Ayan. Patutuyuin na lang natin yan para maikabit na natin ang laminating film at tapos na. Wala niya kung saan nilulusot yung barya. Hanapin nyo. Dito, ayan Yan sa gilid na yun. Diyan nilulusot yung barya. Ayan. Mamaya pakita ko sa inyo pag nakabit na yung laminating film. 1, 2, 3. Yay! Ayan na siya. Oh, sige nga, hulugan mo daw anak ng pera. Alog mo. Alog mo, alog mo. Alog mo. Ayan na, di ba? Tayo mo, tayo mo. Tayo mo. Ano ba? Huwag mo naman ibagsak. Ayan na siya. Minsan, sarap din kutusan nito eh. Alam na pinagpagurang ko, babagsak ka lang eh. Sumakses na naman tayo today, mga ina. Kung may nakuha kayong idea sa ginawa ko, okay lang kahit gayahin nyo. Kaya ako nga shinare to dito, di ba? So, thanks for watching!